Kamusta ang New Year nyo, Fire Signs? Welcome to Like a Tarot. Pasensya na guys kung hindi agad ako naka-upload ng video. Pero marami pong salamat sa mga nanood ng video ng Like a Tarot at saka sa mga susunod pa. Thank you! Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ang reading natin ngayon ay aalamin natin kung ano ang situation ng mga fire signs. Kusa talagang bumaliktad yung card mo, the Hermit in reverse. The High Priestess at isa na lang. Ayan, naka-reverse din, 6 of Pentacles in reverse. Binibigyan ka ng advice ng mga cards na ito na ang ilan sa inyo, kung ano man yung nangyayaring sitwasyon sa iyo, kailangan mo tong harapin. Lakasan mo yung loob mo. Kailangan ng patience at saka pagkilos, lalo na kung ang ilan sa inyo may problem ka sa financial. Ang advice naman patungkol sa karir mo, kung meron ka mang pinagdaraanan na problema, merong person na tutulong sa'yo para mas lalong mapaunlad yung kaalaman mo sa karir mo o kaya sa negosyo. Sa karir or negosyo bilang professional, kailangan makinig ka sa pinapayo ng ibang tao sa iyo at saka kailangan mo din ng tulong ng kapwa mo. Kung meron kang nakilalang person na hindi maganda yung pag-uugali, yung person lang na iyon. Kasi hindi naman lahat ng nakakasalamuha mo ay may masamang intensyon. Ang ilan naman sa inyo sa karir, yung behavior ang nagiging problem dahil na rin sa hindi makapag-concentrate o kaya nawawalan ka na ng interes sa trabaho mo. Single ka man or nasa relationship, pinapaunawa ng mga cards na ito na kailangan matutunan mong makiramdam o kaya makisimpatya sa pakiramdam ng ibang tao. Ang ilang single naman, maraming nagkakagusto sa iyo. At saka sa mga single, ang advice ng mga cards, kailangan ng give and take kung magsisimula ka ng relasyon. Hindi pwedeng ikaw lang yung masyadong mapagbigay. Meron kasi talaga mga tao na hindi marunong makiramdam. Yun yung mga taong hindi talaga interesado, maging kaibigan mo man or karelasyon. Ang ilan naman, ang problem sa relasyon ay hindi kayo masyadong nagkakaintindihan ng person mo. Meron pang person na lumalayo or umiiwas, kaya mas lalong mahirap masolusyonan yung problem. Ang ilan naman na nasa relasyon, ang advice ng mga cards, huwag masyado maging mapagbigay para hindi ka naaabuso. Ito naman yung mga cards para sa feeling ng person mo pagkatapos ng holiday. Ang ilan sa inyo, meron kang person na hindi makasundo, pwedeng katrabaho, kapamilya o kaya person mo. Meron kasing person na brutal magsalita o kaya unfair. At saka ang person mo ay irritable kasi may mga sitwasyon siya na hindi niya kayang makontrol or i-handle. At dahil sa maling behavior niya, nasisira din tuloy yung mood mo. Kailangan mo mag-ingat sa ganitong person, lalo na yung kalusugan mo. Ang ilan naman sa inyo sa financial, ito na yung tamang panahon para i-control mo na, lalo na ang ilan sa inyo, marami ka ring nagastos.
At saka ang ilan sa inyo nakadalawang cards ka na i-control mo yung paggastos. Kasi nakadalawang cards ka na ang ilan sa inyo meron ka talagang pinagdaanan sa financial pero darating ang panahon na magiging pabor na sa iyo yung situation at ikaw naman ang tutulong sa mga taong tumulong sa iyo nung panahon na gipit ka sa financial. At saka ang ilan sa inyo magiging maganda na yung kita mo at saka magiging masagana. Sa mga single, yung potential person na para sa iyo, magtatagal pa bago mo siya makilala. At saka ang ilan sa inyo, magkakaroon ka ng karelasyon pero medyo maingay o kaya may pagka-wild. Sa mga single, kung noon yung pamilya mo ang mas binibigyan mo ng atensyon, darating na yung potential person na magpapatibok ng puso mo at yung oras mo ay nakasentro na sa kanya. At para naman sa ilan na nasa relationship, nakadalawang cards na kailangan ng give and take sa relasyon. Hindi lang naman yung approval ng person mo yung importante, kundi yung naiisip mo or opinion. Kasi hindi naman lahat ng problema ay magpapalayo sa inyo ng person mo. Yung problema pa nga yung nagiging dahilan para makilala ang isa't isa at maging close. Ito naman yung advice ng mystical card. Use loving strength and discernment. Ang ibig sabihin nito ay hindi mo kailangan i-please yung mga tao para lang magustuhan ka. Ang kailangan mo ng approval ay yung mula sa Diyos. Ay teka nga, ilipat ko nga yung card mo. Parang mas maganda kasi dito eh. Face your future with boldness and strength. Yung pagdarasal sa panahon na may sitwasyon na kinakaharap ang mas magbibigay sa iyo ng lakas ng loob at saka tapang. Yung pagdarasal din kasi yung magbibigay sa iyo ng sagot at saka kalma sa isip at kalooban. Cooperation and partnership bring great rewards. Nang ibig sabihin, importante yung teamwork sa karir mo man ito or sa relasyon. At saka syempre, yung sitwasyon sa pamilya. At saka para naman, ituloy ko lang guys para sa relationship, ang ilan sa inyo, maybe pareho na kayo or yung person mo nag-iisip na siya na magkaroon ng commitment, yung pang long term. At saka ang ilan sa inyo, yung person mo nag-iisip naman siya na magkaroon na kayo ng yung bang kasunduan na kayo na talaga hanggang huli. Pero sa ngayon, mas pinapriority nyo kung ano yung sitwasyon nyo. Lalo na't ang ilan sa inyo, mas nauna yung pagkakaroon ng anak kesa sa magkaroon ng yung kasalan ba. Ito naman yung mga cards para sa best decision na gagawin mo sa anumang problema na kinakaharap. 7 of Cups, the Sun, at 3 of Cups in reverse. Ang ilan sa inyo nagkaroon ng reunion, celebration. Ito yung nagbigay sa inyo ng lakas ng loob, clarity, at saka happiness. Hindi mo kailangan ikalungkot yung sitwasyon kasi magkikita-kita pa kayo. Hindi lang naman patungkol sa Christmas or holiday. At ang advice ng mga cards ay masaya mong hintayin yung mga pagkakataon na darating sa iyo sa mga susunod na buwan. Sa health naman, ang advice ng mga cards, huwag ka masyadong magbigay ng pansin sa mga hindi naman importante. Ang ilan naman sa inyo ay magkakaroon ng clarity patungkol sa sakit mo na nararamdaman at magkakaroon din ng improvement or recovery.
Sa mga single, dalawang cards na yung nagsasabi na marami nagkakagusto sa iyo. Dun mo makikilala isa sa kanila, yung person na magugustuhan mo at makakarelasyon. Magtatagal ang relasyon nyo ng person na ito. Kung paano mo siya makikilala, kailangan baguhin mo muna yung routine mo. Maging open para sa iba't ibang posibilidad na dumarating sa buhay mo. Lalo na sa mga single na naghahanap ng karelasyon. Sa mga nasa relationship naman, kailangan magkaroon pa rin ng time para sa sarili. At saka ang ilan sa inyo, nakadalawang cards ka na meron talagang magiging long-lasting ang relasyon. At saka may person na nag-iisip na ng para sa future na pang-family. At saka magkakaroon din ng clarity ang ilan sa inyo sa relationship na meron palang nangyayaring panlilin lang o kaya betrayal sa relasyon. Magaling din kasi magtago yung person na sa pag-uusap or yung dumadayo sa salo-salo ay nagiging flirting. Ito naman yung angel number mo. Affirm. A positive mindset gives you a glow from within. Your aura radiates, your energy becomes magnetic. Ang ilan sa inyo, positive mindset talaga yung pairalin, lalo na kung merong negative situation na kinakaharap. 1111, highly spiritual number, leveling up, sign of manifestation. Thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi. 1111. You're manifesting a partner who's going to be your best friend and the best lovemaking you've ever had. He or she is gonna be emotionally and financially stable, loyal and generous. Pangatlong card mo na ito. May posibilidad na person mo na o kaya makikilala mo pa lang yung loyal at generous na person. Alamin naman natin yung additional card para sa reading ng mga fire signs para magkaroon pa ng clarity kung ano pa yung ibang mangyayari sa situation mo. Itong Ace of Wands ay ibig sabihin na yung mga sitwasyon na gusto mo nang magkaroon ng katuparan ay magkakatotoo na. Kasi guys, ito yung minamanifest mo, tsaka confident ka, nagpupursige ka na para makamit mo ito. Yung mga pinapangarap mo. Itong Seven of Swords naman, ang ibig sabihin ng card na ito, ayaw mo na makisali or ma-involve sa person na nagbibigay sa'yo ng problema. Kasi ang ilan, sinasabi lang sa iyo pero kulang sa paggawa. Itong The Hangman naman ay nagdesisyon ka na hindi mo na isasakripisyo yung sarili mo alang-alang sa iba. Nakadalawang cards ka na umiiwas ka na sa mga negatibong sitwasyon or person.